Hoy, kumusta? Teka, paano kung sabihin ko sa'yo na may mga eskwelahan pala dati na walang grades, walang exams, tapos yung playground nyo, buong mundo? Game ka? Halika, alamin natin yung mga sinaunang sikreto ng tunay na edukasyon. Seryoso? Tanong ko lang sa'yo. Lagi ka bang stressed sa grades mo? Yung feeling na kailangan laging number one para masabing magaling ka? Pero, sandali lang. Hinto muna tayo. Yan na ba talaga? Yan na ba yung pinaka-purpose ng pag-aaral? Okay, so tara. Isipin mo, bubuksan natin yung isang lumaaang libro ng kasaysayan, yung maalikabok pa, at sisilipin natin kung anong sikreto ng mga sinaunang eskwelahang na to. Handa ka na ba sa adventure? Kasi ako oo. Tingnan natin kung anong nasa loob. So, ang time machine natin, babalik tayo sa panahon ng isang super talinong leader. Pangalan niya, Samuel. Grabe, libo-libong taon na ang nakalipas niyan. Itinatag niya yung tinatawag na Schools of the Prophets o mga paaralan ng mga propeta. At yung misyon niya, simple lang, tulungan yung mga kabataan na maging mga leader na, alam mo yun, may mabuting puso at matibay na character. At dito talaga yung malaking twist. Kasi sa mga sinaunang eskwelahan na to, yung score mo sa exam, hindi yun yung batayan. Ang basehan ng pagiging magaling, yung kabutihan ng puso mo. Kumbaga, mas importante kung sino ka kaysa sa kung gaano karami ang alam mo. Wow, di ba? Okay, game na ba kayo para sa unang malaking sikreto? Sige, kalimutan nyo muna yung apat na pader ng classroom. Kasi sa mga eskwelahan to, yung blackboard ninyo, ay nako, ang buong kalikasan. Pakinggan nyo tong mabuti. Sabi, yung bawat bulaklak na namumukadgad, bawat dahon, para sa kanila, sulat yan mula sa Diyos. Na parang sinasabi, mahal kita. So imbis na textbook, yung mismong kalikasan yung binabasa nila para mas makilala siya. Kaya ayun nga, imbas na libro lang ang hawak nila, yung mga lessons nila nanggagaling sa mga bituin sa langit, sa mga nagtataas ang puno, sa mga ilog. Isipin mo, parang may giant living library sila at bawat pahina may bagong lesson. Galing, no? So yun yung unang sekreto. Simple lang, di ba? Buksan lang daw ang mga mata at tingnan ang paligid. Kasi mula raw sa pinakamaliit na langgam hanggang sa pinakamalaking bundok, lahat yan may kinukwentong istorya tungkol sa talino at pagmamahal ng lumikha. Okay, so tapos na tayo sa pag-aaral gamit ang mata. Ngayon, ano naman? Oras na para gamitin ang ating mga kamay. Heto na, ready na ba kayo sa pangalamang sikreto? Ito yung magpapalakas sa atin, literally. At dito, walang exempted. Walang pass. Matalino ka man sa libro, magaling ka man sa sports, lahat, as in lahat, kailangang matuto ng isang practical na skill. Pwedeng pagsasaka, pagkakarpentero, o kahit yung paggawa lang ng tent. Basta, kailangan mong gumawa. So, bakit kailangan? Well, isipin mo, parang nasa video game ka. Kailangan mong i-level up yung strength at yung intelligence mo, di ba? Ganon din yung tingin nila. Yung physical na trabaho, parang exercise yan para lumakas yung katawan at the same time, tumalas din yung isip. At ang pinaka-importante, natututo silang tumayo sa sarili nilang mga paa at laging handang tumulong sa iba. Nakaka-shock, di ba? Ganyan sila kaseryoso sa pagtatrabaho. Sa kanila kasi, yung pagiging tamad, hindi lang yan basta bad habit. Itinuturo nila yang isang malaking pagkakamali. Grabe. At ngayon, para sa grand finale, yung pinakahuli at para sa akin yung pinakaimportanteng sikreto sa lahat. Ito na mismo yung puso, yung core ng tunay na edukasyon. Dito natin malalaman kung ano yung pinaka-ultimate goal. Game na? Kasi 'di ba, sa eskwelahan natin ngayon, madalas ang laban ay kung sino ang mas magaling sa kapwa niya. Sino ang number one? Pero sa kanila, iba yung laro. Ang goal ay hindi para talunin yung katabi mo. Ang goal ay tulungan ang bawat isa na mag-improve, mag-level up. Yung kaisa-isang kalaban mo lang, yung sarili mo, kahapon. So yung tunay na edukasyon pala, hindi pala yan paramihan ng medalya o tropeo. Ito pala ay yung proseso ng pagiging yung taong nakatakda para sa'yo. Yung paghubog sa sarili mo para maging mas mabait, mas matapang, at mas creative para may magawa kang mabuti para sa iba. Parang ganito yan. Isipin mo, binigyan ka ng Diyos ng mga superpowers. Una, yung isip mo na kayang matuto ng kahit ano. Pangalawa, yung katawan mo na malakas. Pangatlo, yung puso mo na kayang maging mabuti. At pang-apat, yung unique na creativity mo.
So, yung tunay na edukasyon, yan yung pagtitraining mo sa lahat ng superpowers na yan. At para saan ang mga powers na yan? Hindi yan para ipagyabang Ang tunay na misyon ay gamitin ng mga yan para sa kabutihan, para maging pagpapala sa ibang tao, para gawing mas maganda yung mundo natin, kahit paunti-unti lang. Wow! Ang dami nating na-unpack, no? So bago tayo maghiwa-hiwalay, recap muna tayo, mabilis lang. Ano nga ulit yung 3 sekreto na natuklasan natin ngayon? Okay, number 1, matuto mula sa kalikasan. Number 2, matuto sa pamamagitan ng paggawa. Gamit yung mga kamay natin. At number 3, yung pinaka-importante sa lahat, matutong maging ikaw, yung pinakamagaling na bersyon mo. Kaya heto yung challenge ko sa iyo ngayon. Pagkatapos nito, anong isang bagay ang pwede mong matutunan na hindi mo makikita sa libro? Pwedeng nasa pagtulong lang sa bahay, o sa panunood sa mga halaman sa labas, o kaya sa simpleng pakikinig sa kwento ng mas nakakatanda sa iyo. Kasi tandaan mo, yung totoong pag-aaral hindi yan natatapos pag tumunog na yung bell. Madalas, doon pa lang yan nagsisimula.